Ipa-prioritize SP yung emergency powers. Yes, we will discuss it. Umabot na sa mahigit $100 per barrel ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado ngayong araw. Kaya ang Senado, bibigyang prioridad ang hiling ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kapangyarihan para bawasan ang ipinapataw na buwis sa langis. Ito ang inihayag ni Senate President Vicente Tito Sotto III matapos kumpirmahin na nakikipag-ugnayan na sila sa Office of the Executive Secretary para rito. Ayon sa Senate President, inaasahan niya ngayong araw na matanggap ang proposal mula sa Malacanang at agad na itong maendorso sa Senate Committee on Ways and Means, Finance at Energy para masimulan na agad ang pagdinig. Yes, it will have to go to the there are 3 readings unless it is declared emergency. Then therefore we'll do away with the 3-day rule. But again, depende sa mga pag-uusapan namin yan. Tiwala si Senator Soto na matatapos ang agenda sa loob ng 2 linggo bago ang session break, lalo na kung ito ay isang emergency measure. Para naman kay Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Ping Lacson, handang bigyan ng Senado ng utmost priority o ginagawa na ang lahat para maipasa ito agad upang masolusyonan ang krisis sa langis na dala ng gulo sa Middle East. Dagdag ng Senador, ang hindi pagsuporta sa emergency powers ay tila pagtalikod sa pangangailangan ng taong bayan. Para naman kay Senator Risa Ontiveros, hindi sapat na suspendihin o alisin pansamantala ang excise tax sa mga produktong petrolyo. Bagamat makatwiran ang hirit na emergency powers ng Pangulo sa ilang aspeto, naniniwala si Senator Ontiveros na kapos pa rin ito para matugunan ang napipintong economic shock mula sa tumitinding oil crisis. Yung emergency powers para sa kasalukuyang sitwasyon, hindi pa po yun sapat. Kailangan talaga pakete ng mga responses kasama na itong binanggit kong for OFW repatriation and reintegration, energy subsidy at saka agricultural subsidy. Ayon sa Senadora, kinakailangan ng dagdag na pondo para matugunan ang iba't ibang pangangailangan ng mga sektor na pangunahing apektado sa nagpapatuloy na gera sa gitnang silangan. Due to the present situation, we are urging the passage of a 52.8 billion pesos supplemental budget, 12 billion pesos for transport, 2.8 billion pesos for agriculture, and at least 38 billion pesos in emergency OFW funds for repatriation and reintegration. Bukod dito, masusi na ring pinag-aaralan aniya ng Senado ang pansamantalang pagtatanggal ng value-added tax o VAT sa mga produktong petrolyo. I've heard another recommendation na pinag-aaralan din namin. It might be even better than suspending the excise tax. At ito yung pagsuspindi ng VAT tax on petroleum and petroleum products. Kasalukuyan naming pinag-aaralan yung ideyang iyon. Dahil yun ay isang halimbawa ng indirect and regressive tax na pinaka-proportionately tumatama din sa mga mahihirap na at vulnerable. Ayon kay Senator Ontiveros, sapat na ang isinusulong niyang emergency supplemental budget na 52.8 billion pesos para sa kasalukuyang taon. Ngunit dapat pag-aralan sa susunod na budget deliberations kung paano maglalaan ng pondo para sa susunod na taon sakaling magpatuloy ang gulo sa Middle East. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.